Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat mga kababayan. Mag-upload lang po tayo ng video, boses ni Marcoleta nung speech niya doon sa Sugbo, Cebu. Kung alamin po natin kung saan ba talaga ang problema natin. Kasi sobrang na po samantala yung kalaban ng kampo ni BBM, wala man lang sinasabi tungkol sa problema ng bayan. Sa kanila, puro pangako na lang yung maririnig mo sa kampanya nila. Which is pangako ng pangako na wala namang nangyayari sa mga buhay natin. Pakinggan po natin ang talumpati ni Marcoleta doon sa Cebu. Para maintindihan po natin kung saan na pa talaga ang problema natin. Ayan po. Tama. Lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Gusto ko makausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na lubog. Kaliwat kanang korupsyon sa gobyerno ngayon. Hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committee sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Opo. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka in-approve nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala.
lahat po ng mga panukalat batas na ipinail ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ng tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Mura. Dapat mura. Barato. Murang presyo ng kuryente. Ang presyo ng kuryente sa Cebu. Diba? Yama. Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission and appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga pondo namin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Yan ang gobyerno natin ngayon. Huwag napaparusahan yung kababayan po nating may sakit. Pag hindi ka kampi, pipigilan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. Yan. Yan ang House Representative ni Tambaloslos. They impeach the Vice President. Tamo? 200 Congressman yan. representatives of the people signed the impeachment complaint. Ba't kung bagay sa kanila? Yan. Basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag-iimbestiga ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President i-imbestiga ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit in-isolate nyo? Why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-audit? Tayo na ba ngayon ang Commission on Audit? Kinuha na nila yung trabaho ng kuwa. I told them, Ganyan kalupit ang ating kongreso. only one of tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more. Nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurrender ang inyong tungkulin
dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Actually, Committee on Bad Government yun. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Eh bakit ninyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung audit po, nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang. Wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Alam niyo na kung sino yung tao na pinasabi ni Marcoleta. Wala nang iba kundi ang Speaker of the House, si Romualdez. Siya, kontrolado niya kasi lahat. Pati budget ng gobyerno, kontrolado niya. At tulad nga ng sinabi ni Inday Sara, dalawa lang ang may hawak ng budget ng bayan. Si Romualdez at si Saldico. Yan po. Kaya po itong mga congressman natin, parang mga kalabaw ito. Kung saan isusuga, doon lang sila. Wala na kayong gagawin dyan kung hindi batikusin ang opisina ng Vice Presidente. Maghapon, magdamag, inuumaga sila dyan sa Congress para lang imbestigahan ang confidential fund ni Inday Sara. Pero hindi nila nakikita yung 10 billion na confidential fund ng Presidente. Ang binabatikos nila, yung 125 confidential fund ng Vice Presidente na hindi raw na tama ang paggastos. Kasi ginastos ng 11 days. Yon ang dinidikdik nila. Siyempre, kailangan magastos yung pera bago matapos ang taon. Kasi nga po, sa sunod na taon, iba naman ang budget noon. Kaya pinipilit nilang ubusin yung budget na 125 million. Bakit nila kini-question yung 525 million? Samantala, ang nagbigay naman noon, ang presidente nang walang iba kung hindi si BBM. Diba? Yun ang doon, question. Bakit sila ganon? Sige mga kababayan, hanggang dyan lang muna tayo. Paki-subscribe na lang po at paki-like na at share na rin ng aking channel. Marami pong salamat at magandang hapon sa inyong lahat.